ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. 5,000 ka relief packs gikan sa mga Davaoenyo. Gihatod na sa Davao City LGU padulong sa Cebu. Medical teams gipang deploy sab. Misa ka na sa kapin 70 ang namatay tungod sa magnitude 6.9 nga linog sa Bugo City sa Cebu. 180 ka langob sa small-scale mining sa Upol, Misamis Oriental. Gipasiradaan sa Mines and Geosciences Bureau Region 10 ug provincial government. 50 centavos hangtod piso per kilogram nga rollback sa presyo sa LPG. Gipatuman. Sparkle actors Vince Maristela ug Paul Salas nakisadya sa 26th Lubi-Lubi Festival sa Glan, Sarangani. Unsa kahay reaksyon sa gitilawang bukayo ug bahalina? Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Mibiyahe na padulong og Cebu ang mga truck nga gikargahan og 5,000 ka relief packs gikan sa Davao City agig pagtabang sa mga Davaoenyo sa mga Cebuanong apektado sa kusog nga linog niadtong Martes sa gabii. Ang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, nakatakdang ugma sa kadlawon moabot sa Cebu ang team nga nagdala sa mga food packs. Samtang gawa sa food packs nagpadala sa City Government of Davao ug medical ug psychosocial teams dito sa Cebu. Samtang naka-standby for deployment ang Davao City Urban Search and Rescue Team. Napulo ka trucks nga puno sa 5,000 ka food packs ug bottled water. Kini ang hinabang nga gihatod sa mga Davaoenyo pinaagi sa City Government of Davao ngadto sa mga lugar nga apektado sa magnitude 6.9 nga linog niadtong Sabado sa gabii sa nagkaraiyang lugar sa Cebu Province. So kani atong dala karon is food packs by land. Hopefully tagantag mayong panahon ma-deliver nato successfully ang dala nga mga food packs para sa tumagig sa una dito nga biktima sa maong trahedya. Gawas sa food packs, 57 ka mga personahe sab sa nagkadaiyang ahensya ang gideploy. Sa gipahigayong send-off, gipailawom sila sa briefing, giampuan o gibasbasan sa pari alang sa luwas nga biyahe o malampusong misyon sa Cebu. Lakip dinhi ang mga personahe sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, City Engineers Office, Davao City Police Office ug social workers ug psychologists sa City Social Welfare and Development Office. As per istorya sa PSWDO dito, they really need the water and the food packs. But nagpadala na gyud tadaan og social workers and psychologists in the event nga manginahanglan gyud sila og support for the psychosocial nila dito. We express naman sa ilang Davao City is willing to augment. So kung unsa iyang need, magsulti lang siya para makapadala pataog dungag kung kinahanglan. Mibiyahe na sa padulong og Cebu via air travel ang 20 ka mga doktor ug nurses gikan sa Davao City Health Office. Coordinate yun mi dito sa sa ilahang incident commander. Of course, mag-check-in mi dito sa ilahang ICP and then ihatod na mo kung asa nila ipahatod ng mga municipality kining atong dala nga mga welfare goods. Naka-standby sab ang Davao City Central 911 Urban Search and Rescue Team ug rescue assets alang sa deployment. Ginahulat lang ang go signal sa Incident Commander sa Cebu alang sa ilang deployment. Sara, nakaabot na dito sa Cebu ang medical team gikan sa Davao City Health Office kung asa dalasad nila ang 30 boxes na nagkadaiyang klase sa mga tambal ug supplements. Sara. Okay, so Argil, doon na ba'y dugang batch sa mga tabang alang sa nalinugan o gawa sa relief packs? Doon na ba'y ihatag nga financial assistance alang sa mga nalinugan?
Yes, Sarah, nakipag-coordinate no ang CSWDO ug kini si DRMO sa Davao City ngadto sa PSWDO ug sumala nila silahang koordinasyon no nga gawas ni ini nga batch willing no ang City Government of Davao nga mag-augment kung usa pa ang mga kulang no nagkinahanglan sa Cebu ug magsulti lamang sila sang willing no na-express og willingness ang CSWDO nga mopadala pa og galing usa pa ang ilang gikinahanglan didto. Samtang no ang kanang financial assistance na anda naman gayod sa City Government of Davao labi na kato mga areas no kaniadto nga mga silingan nga mga probinsya ingon man ubang lugar sa nasod nga naigo og mga kalamidad no naga-extend gayod og financial assistance ang City Government of Davao apan moagi pa kini sa proseso kinahanglan makuha ang kopya no sa declaration sa state of calamity sa mga locality kung asa nga giigo no o linog umuagi pa kini sa approval sa Davao City Council. Hinuono dili na kini bag-o sang litnaanda na gayod sa City Government of Davao nga nag-extend og financial assistance sa mga lugar o LGUs nga maigo og mga kalamidad. Sarah. Okay, dagang salamat, Argil Relator. Jesus. Bisa ka na sa dili mobo 70 katawo ang namatay sa magnitude 6.9 nga linog sa Bugo City sa Cebu. Samtang nagdeklara na og state of calamity ang probinsya sa Cebu human ang kusog nga linog. Sa tala sa National Disaster Risk Reduction and Management Office kagiri ng buntag anaa sa 72 ang namatay tungod sa linog. 294 ang sabdan samtang kapin 47,000 o sobra 170,000 ka individual, kapin 47,000 ka magbanay o sobra 170,000 ka individual ang apektado. Posible pang madugangan ang maong mga ihap. Tungod sa epekto sa linog, nagdeklara na og state of calamity ang probinsya sa Cebu. Ubay-ubay ka mga infrastruktura ang nadanyos, lakip na ang mga kadalanan, gambalay ug mga simbahan. Nasinati isab ang total blackout ug walay signal sa mobile network sa northern part sa Cebu Province, partikular sa Katmon, Carmen, Asturias, Dakbayan sa Bugo, Carmen, Daan Bantayan ug sa lungsod sa San Remigio. Sa karon nagpadayon ang assessment sa mga otoridad sa danyos ug ang pag-atiman sa mga biktima. Gimando sa Korte Suprema ang pag-postpone sa BARM parliamentary elections sa October 13 human gideklara niining unconstitutional ang duha ka balaod sa Bangsamoro government. Sumala sa Korte Suprema, unconstitutional ang Bangsamoro Autonomy Act 58 ug 77. Ang BAA 77 o Bangsamoro Parliamentary Act of 2025 ang nag-amend sa BAA 58 ug nag-redistrict sa mga vacant seat alang sa Sulu luyo sa desisyon sa Korte nga dili ilakip ang maong probinsya sa BARM. Sumala sa Korte Suprema, kinahanglang mapasar ang usa ka bag-ong districting law nga alayon sa Bangsamoro Organic Law, National Law ug sa Konstitusyon. Kay kung walay valid districting law, wala say BARM parliamentary elections nga nakatakda unta sa October 13. Gimanduan sab sa Korte Suprema ang Bangsamoro Transition Authority ug COMELEC nga i-enforce ang BAA 77. Hinod gimanduan sa Korte ang COMELEC nga ipadayon ang pagpangandam sa eleksyon hangtod March 31 sa sunod tuig. Sumala sa COMELEC, back to zero matud pa sila karon kay walay balaod nga mahimong basehan sa labing unang parliamentary elections. Ulato na lang matud pa nila ang aksyon sa Bangsamoro Parliament. Girespeto matud pa sa Malacañang ang desisyon sa Korte Suprema. Girespeto sa matud pa sa Bangsamoro government ang maong desisyon ug gipasalig kini nga maghimo gilayon og bag-ong redistricting law nga alayon sa balaod sa nasod. Arestado ang usa ka lalaki human nag-bomb joke sa Davao International Airport. Sumala sa kapulisan, nakasakay na ang mga pasahero sa eroplano dihang gipahigayon ang routine security questioning sa usa ka airline personnel Lunes sa hapon. Mingon matud pa ang lalaki nga wala kunoy power bank didto, time bomb ra daw. Rason nga daling gihiling sa Aviation Security Explosives and Ordnance Disposal and K9 Unit 11 ang eroplano aron masiguro nga luwas kini nga makalupad. Tungod sa hitabo na delatar ang flight pa Cebu ni anang adlaw, na-offload ang suspect sa flight niini ug giaresto sa Davao International Airport Police Station. Mag-atubang kini og kasong pagsupak sa Presidential Decree 1727 kon anti-bomb joke law. Wala na kini mihatag og pahayag. Pahimangno sa otoridad, dili magbinuang ug ingon ani labi na sa pampubliko nga lugar aron dili dakpon kay kalapasan gayud kini sa balaod. TV ang GMA Regional TV, One Mindanao. Nagpatuma ang mga kumpanya sa LPG o rollback sa presyo sa LPG karong bulan sa Oktubre.
Sama naglahing anunsyo sa mga kumpanya sa LPG sa pagpanubay sa GMA Superradyo Davao, biubos og 50 centavos hangtod piso matag kilo ang LPG o moabot sa 5 pesos and 50 centavos hangtod 11 pesos nga pagpunhod sa presyo sa 11 kilogram nga tangke. Kini tungod sa pag-ubos sa presyo sa LPG sa international market. Sa uling dato sa Department of Energy Mindanao, ang household LPG anaa sa 1,060 hangtod 1,151 pesos. Gipatuman na sa Davao City Water District ang mas dako nga multa sa mga iligal nga nagakonekta sa tubig. Sa impormasyon sa DCWD na nakuha sa GMA Superradyo Davao, epektibo sa Oktubre, mahimo ng 30,000 pesos ang multa sa mga mapamatud-ang iligal o dili otorisadong koneksyon sa tubo o pagsumpay sa mga service line ug ang pagtamper sa water meter. Labing taas kini tandi sa kaniadtong 5,000 pesos nga multa. Pagpasabot sa buhatan, tumong sa maong resolusyon nga mas pahugtan ang pagbatok sa iligal nga koneksyon. Kini tungod kay posible kining mahimong hinungdan sa hinay ngadto sa walay aga sa tubig sa mga lehitimong konsumante. Ilabi na sa mga lagyo nga lugar nga hinay pa ang supply. Mga residente nga nabiktima sa milabayng pagbaha sa barangay Kanituan sa Cagayan de Oro City ang gipanghatagan og ayuda sa barangay. Sumala ni Barangay Kanituan Kapitan Lancelot Padla nga naggahin ang Barangay LGU og 200,000 pesos gikan sa ilang calamity fund aron ipalit og relief packs. Kini aron ihatag isip ayuda sa mga residente sa ilang barangay nga nabiktima sa pagbaha sa mga milabayng semana. 104 ka magbanay ang natunulan sa mong hinabang kisa sagad residente sa Zone 1, 2 ug 3 nga mga identified nga flood-prone area sa barangay sanglit duol kini sa Suba. Doon na sab kunoy mga mag-uuma sa laing zone nga nabahaan ang pananom nga ilang gihatagan og hinabang. Gilaumang ablihan na alang sa mga motorista ang maa magtuod flyover project sa Davao City sa Disyembre karong tuiga. Gikumpirma sa Department of Public Works and Highways 11 nga anaa na sa kapin 84% ang kahumanan sa maa magtuod flyover project sa Davao City. Sa pahayag sa DPWH Region 11 nga nakuha sa GMA Superradyo Davao, lakip sa mga bagong kalambuan sa proyekto ang pagbalhin sa mga poste sa kuryente sa Davao Light and Power Company. Din 5 na lang ang wala pa mabalhin sa kumpanya, samtang 5 na lang sub-kalinya sa mga telecommunication company ang wala pa mabalhin. Nagpadayon matud pa ang road widening sa lugar. Lakip niini ang paghimo og drainage, installation sa mga concrete railing, street light ug uban pa. Anaa na lang sa matud pa sa 3 ka pribadong propiedad ang nagpadayon sa negosasyon gikan sa 13. Malaumon ang ahensya nga maablihan na alang sa mga motorista ang maong flyover sa dili pa mahuman ang Disyembre karong tuiga. Samtang gilauman nga maablihan ang ilalom nga bahin niini sa Marso sunod tuig. Sobra gatos ka mga langob sa small-scale mining sa Barangay Limunda sa Upol, Misamis Oriental ang gipasiradaan sa Task Force Kinaiyahan ug Kalinaw sa Misamis Oriental. Kinisubay sa Cease and Desist Order sa Mines and Geosciences Bureau Region 10. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Gironda sa mga personahe sa Misamis Oriental Task Force Kinaiyahan ug Kalinaw, kauban ang kapulisan ug NBI. Kini usa ka lugar sa Barangay Limunda sa Upol, Misamis Oriental sayo sa buntag adlaw Miyerkules ang tumong pagpasirado sa anaa sa 180 ka langob sa mga minahan sa lugar tungod sa Cease and Desist Order sa DENR, Mines and Geosciences Bureau Region 10. Sigon ni Provincial Administrator Celso Abusejo nga ang maong mga minahan gidumala dili lang sa mga taga-Upol, apan ang uban niini gikan pa sa gawa sa probinsya. Na-inventory nga bangag or na mina na sa mga 180 ka bangag. Ang among nadunggan o na-validate nga ay gikan sa laing lugar as far as Davao City. No? Davao del Norte ang ka-finance din yung kadala sa mga tao para maghimo o mga illegal nga mina. Dugang pa sa opisyal nga ilang gibana-bana ang sukad 2022 pa nag-operate ang maong mga minahan nga walay permit. Mukabat sab kuno sa 5,000 ka mga tawo ang nalambigit sa pagmina sa maong lugar. Kahinumduman nga pipila ka higayon na
nga naglusad og anti-illegal mining operation ang kapulisan sa maong lugar sa milabay nga mga semana. Kining cease and desist order na issued pa atong January 22, 2025. So nakandak na sila ang mga previous na operations. Tapos ang uban ay nang balik yapon. So karon na ato na yung panghihusgan o mas intensified yung atong mga operations. Kahinumduman nga gibutyag ni Misamis Oriental Governor Juliet Uy nga laraw nilang himuon ug minahang bayan ang maong lugar aron nga mas mapahimuslan kini sa mga residente sa lugar. Human ani i-facilitate ang pagproseso sa permit sa minahan ng bayan. Kaya ang gusto sa gobernador nga dapat ang mabulahan sa gasa sa Ginoo nga gihatag niini nga komunidad, dili ang laing tao kun dili ang komunidad sa Barangay Limunda. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Ang GMA Regional TV, 1 Mindanao. Walay pondo nga madawat ang Mindanao Railway Project para sa 2026. Sumala sa Department of Transportation atol sa budget deliberation sa Senado, gina-update pa daw ang feasibility study sa proyekto alang sa sunod nga funding kung dunay interesado nga mopondo sa proyekto. Sa bahin ni Mindanao Development Authority Secretary Leo Magno, sa iyang pagkahibalo, ginaproseso na sa DOTR ang mga proponent nga nagsumiti og letter of intent alang sa nasangpit nga proyekto. Niadtong 2023, wala na gidawat sa gobyerno ang Chinese Official Development Assistance Financing para sa proyekto. Sumala ni kanhi Secretary Jaime Bautista. Niadto pang 2019, unta sugdan ang pagtukod niini. Sa pagpamunot og lubi ang gisaligan sa usa ka farm worker sa Samal Island sa Davao del Norte. Apan pait daw ang panginabuhian tungod sa ubos nga presyo niini. Hinuon dunay pagpasabot ang Philippine Coconut Authority. Ano ang report ni John D. Esteban? Naabtan sa GMA Regional TV 1 Mindanao si Tata nga namunot og lubi sa Barangay Tagdaliaw, Samal Island, Davao del Norte. Ang baga nga kubal sa iya mga kamote mailhan sa gidugayon ni Tata sa maong trabaho. Kini aron masuportahan ang pamilya. Ang mga mapanitan nga lubi mo'y iyahang ginabaligya aron himuong kupras. Delikado kung masipyat sa pagpanit. Kani siya gibutang ni siya dire kay para mo bagid man kuno imong diri sa bunot. Makasamad din no. Height mo siya. Kaya 1,000? Dili. 5 ra ko. Di basta kay kung bag-o pa gyud gaani, kung masipyat ka igo gyud gaani. Kanya hait pa gyud kayo ning dinghiyo ang kilid sa bunot. Ay harapod daw sila makakwarta kung magpabunot ang tag-iya sa umahan sa lubi kay wala man sila'y kaugalingong kalubinan. Kung daghan ang mapanitan, dako-dako ang kita ni Tata. Apan lagi, nihit na daw karon ang bunga. May barato sab daw ang palit sa matag kilo sa lubi. Sa una, didaghan pa ang lubi, pakuha ni inyo kuan mga 2,000 sa kadlaw. Kapag ilisod na siya kuha kay sa gamay lagi. Minimum 500 pesos, no? Oh, minimum. Ang farm gate price sa lubi ana sa 10 to 13 pesos per kilo, samtang ang kupras ana sa 61 to 64 pesos per kilo. Sumala sa Philippine Coconut Authority Davao Region, magdepende ang palit sa global market. 80% sa mga lubi sa Pilipinas ang atong gina-export. Depende ta kung sa presyo sa gawas. So mo na nga kung taas ang demand sa ato ang lalo sa lubi sa gawas niya, mubo ato ang production mo nang taas ang presyo. Sa pagkakaroon ng good na kasinati taog mubo nga production tungod kay sa mga nilabay adunay hulaw
Unya nagihagbagyo pud ang uban nga mga area. So muna nga karon ang PCA is patuman sa massive coconut planting. Sumala sa PCA, naa sila'y mga assistants alang sa mga farm workers sama ni Tata. Usa na diha ang paghatag og scholarship sa ilang mga anak sa kolehiyo. Mamahimo lamang nga magparehistro sa DA o pagpamiyembro sa kooperatiba. Sa karon gawa sa pagkugi, pagsalig sa kahitasan ang gihuptang paglaom ni Tata aron makasugakod sa matag adlaw alang sa pamilya. Sa matag adlaw sab, iyang pangamuyo nga mosaka ang presyo sa palit aron bisan ginagmay, maalibyuhan ang kapait. Kauban si Bebot Cajes sa kamera, Jandy Esteban, 1 Mindanao. Star-studded ang pagsugod ug pag-abli sa 26th Lubi-Lubi Festival sa Glan, Sarangani. Kiniuman nakifiesta ug nakilingaw sila Sparkle actors Vince Maristela ug Paul Salas. Atong silipon pinaagi ni ining report. Gisugdan sa bibo nga parada ang 26th Lubi-Lubi Festival sa Glan, Sarangani adlawng Martes. Gawa sa mga opisyal sa LGU, lakip sa misalmot sa parada ang mga kabataan kung asa dunay uban nga naka-anime costume nga gikalingawan sa katawhan. Ang kapistahan, dunay temang Preserving Coconut Heritage, Fostering Service. Kiniagig pagbida sa nag-unang produkto ug panginabuhian sa lungsod nga mao ang lubi. Aside from the main product of the coconut copra, we also have delicacies from the coconut kasi di ba coconut is the tree of life. So ito mga ready na mga pasalubong namin dito sa Glan if may mga tourist tayo na gustong matikman yung mga delicacies ng Glan. Gani, wala gipalagpas nila Sparkle actors Vince Maristela ug Paul Salas nga makifiesta ug matilawan ang delicacies ug produktong gikan sa lubi sa Glan, sama sa bukayo o Coco Salvaro, usa ka ilado nga dessert nga gama sa buko strips nga dunay daghang asukal. Ito parang ang milky niya na hindi ko napansin na coconut pala yung base product. Ito parang hindi mo malalasahan yung sugar kasi yung richness ng taste nung buko, nung coconut. Yun yung lasa mo. Natilawan sab nila Vince ug Paul ang usa sa mga bestseller sa Glan nga present sa bisan unsa man nga okasyon. Kini ang bahalina o tuba o coco wine nga gihaluan og soft drinks ug tungog sa lubi. Ang ilang verdict? So hindi ko masyado na lasahan yung alcohol. Amoy niya, iba sa taste. Human ini, game na sa pagpakilig ang duha ka kapuso actor sa ilang fans. Walay kabutangan sa kalipay ang mga fans ni Vince dihang nakauban nila kini sa stage. Wala sab napakyas ang kalipay sa fans ni Paul dihang gipakita niini ang kahanas sa pagsayaw. Grabe, iba-iba yung energy ng mga Glanians. Grabe. Thank you people of Glanians at mga nandito, thank you. Nandito to support at makapagkwento ng history ng Sarangani. So thank you po ng Glan. Ang katawhan porting dagana gyud no. So gina-entertain gyud nato ang mga katawhan kay basta lubi-lubi kabalo na sila nga they will be entertained. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Sara Hilomen Velasco. 1 Mindanao. Nakatagdang maglusad og walk the fault o pagsuta sa fault line ang Philippine Institute for Volcanology and Seismology o PHIVOLCS Region 11 sa Davao City sunod semana. Sumala ni Rudy Encabo, ang Assistant Department Head ug Information Officer sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office sa nakuhang impormasyon sa GMA Super Radio Davao, tumong sa aktibidad ang masubay ang fault line sa Davao City ug masuta kung dunay mga kabag-uhan sa yuta. Pinaagi niini mapahimangnuan ang publiko ug makamugna og mga plano, ilabi na ang mga anaa duol sa fault line sa mga posibleng risgo. Dili kini ang unang higayon nga naglusad og walk the fault ang PHIVOLCS, Office of Civil Defense 11 ug ang Davao CDRRMO aron maila ug mamarkahan ang mga fault line. Ang Central Davao Fault System dunay 5 ka mga segment: ang Tamugan Fault, Lacson Fault, Dacudaw Fault,
Pangyan Biao Fault ug New Carmen Fault. Gilusad sa Cagayan de Oro City LGU ang basura hotline ug bag-ong garbage collection contractor sa syudad. Alang sa mas dali nga pagkolekta sa basura nga nagtapunog sa nagkadiyang lugar sa syudad, gilusad sa Cagayan de Oro City LGU uban ang management sa bagong garbage collection contractor ang basura hotline. 3 ka cellphone numbers ang gianunsyo nga pwedeng tawagan sa mga residente sa Cagayan de Oro City nga nakasinati og kalangan o di ba kaha wala makolekta nga mga basura sa ilang lugar. Mamahimo sab silang makontak sa email address kung asa ang solid waste management ilawom sa opisina sa City Environment and Natural Resources Office kon klenro ang mutubag niini. Mga kapuso, 84 kaadlaw na lang, Pasko na! Og mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo og sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.